Sariwa ang hangin, maaliwalas na kapaligiran, tahimik at mapayapa, at may malusog na lupa na angkop para sa isang masaganang pamumuhay. Ganito kung ilarawan ng mga mamamayan ang bulubunduking ito na tinawag noon na Sitio Madurao, na matatagpuan sa silangan ng bayan ng San Pablo sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Mula sa pagiging sitio, naging barangay noong ika-25 ng Setyembre taong 1961. At dahil sa mga taglay nitong malaparaisong katangian, tinawag itong Barangay Mabuhay. Sa ngayon, ang maliit na barangay na ito ay may lawak na 763 ektarya. Mayroong 105 na kabahayan at 521 populasyon. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Tahimik mang namumuhay ang mga tao rito noon, kinaharap din nila ang mga malalaking pagsubok at dagok sa buhay. Dahil sa mahirap na daanan at malayo sa sibilisasyon, naging malabo ang akses ng Barangay Mabuhay sa pamahalaan. Hanggang sa nagsilbing daanan ito ng mga rebelding NPA noon. Dahilan upang nabawasan at naging kakaunti ang kita. At bumagsak ang pamumuhay ng mga naninirahan dito. Dahil sa kawalan ng kita sa pagsasaka, pag-uuling ang naging ikinabubuhay ng mga taga rito. Lingid sa kaalaman ng mga taga Mabuhay, ito ay nakakasira sa kalikasan. Ang pagpuputol ng mga kahoy upang gawing uling ang naging sanhi ng mga landslide. Problema rin para sa mga taga rito ang mapagkukunan ng ligtas at malinis na tubig. At sa panahon ng pagkakasakit o panganganak, wala ring klinika sa barangay. At pahirapan din ang pagdadala ng mga pasyente sa bayan. Dala ng kahirapan, hindi na naisip ng mga taga-barangay Mabuhay ang sanitasyon sa kanilang lugar. Walang mga palikuran ang mga bahay dito. At kung saan-saan na rin nila tinatambak ang kanilang mga basura. Naging mababa ang kalidad ng kalusugan ng mga bata. Dumating ang panahon, wala nang problema sa insurgency sa lugar. Subalit, ang epektong dala nito na nagsanga-sanga na sa madaming problema ay patuloy pang nararanasan. Naging malayo na nga ito sa dating kinagisnang paraiso. Makakaahon pa kaya ang mamamayan ng Mabuhay? Sino ang tutulong sa kanila? Mula na mahalal na alkalde ng bayan ng San Pablo, si Mayor Belman Bimantos taong 2008, pinalawak niya ang pagpapatupad ng mga ordinansa alinsunod sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of the year 2000. Kahit pa sa kasuluk-sulukan ng 28 barangay ng San Pablo, kabilang na dito ang Barangay Mabuhay. Ang kalinisan ay ikalawa sa kabanalan. Sinimulan namin to 2008. Dapat tuloy-tuloy. Lahat ng mga sektor sa munisipyo ng San Pablo, mga bata, matanda, driver, lahat-lahat, nalaman nila kung gaano namin implement yung Republic Act 9003. Nagkaroon din ng search for barangay with best sanitation practices. Sa unang bahagi ng implementasyon ng programang pangkalusugan, maraming kumontra, humarap ng kritisismo, at binalot ng pag-aatubili ng mga tao. Naging malaking hamon sa lokal na pamahalaan ng San Pablo ang pagpapatupad ng mga ordinansa. Subalit, nanatiling matatag si Mayor Mantos sa kanyang adhikain para sa isang malinis at malusog na bayan. Naging mahirap man ang pagpapatupad, subalit pinagsikapan ng Barangay Council ng Barangay Mabuhay, ilalim sa pamamahala ni Kapitan Daniel Gaan, na makiisa sa adhikain ng municipal government.
Matapat nilang sinulong ang mga ordinansa sa kanilang barangay. Ordinansa na ang lahat ng residente ng mabuhay ay magkaroon ng sariling palikuran. Ordinansa na maglagay ng blind drainage sa bawat kabahayan. May ordinansa na magbuo ng posisyon ng Barangay Sanitary Worker o BSW. Ordinansa na nagbabawa na magtinda ng pagkain na walang health certificate at sanitary permit. May ordinansa na lahat na naninirahan ay magkaroon ng gulayan. Ordinansa na nag-uubliga na magkaroon ng MRF, compost pile o compost pit ang mga kabahayan. Kung dati-rati ay wala mga palikuran ang kabahayan at kung meron man ay antipolo lang, nag-iba na ito nang simulan ang proyekto at ginawang counterparting ng local government ang paggawa ng mga toilet bowl o inidoro. Ang simento ay galing sa barangay. Ang pamahalang lokal ang nagbibigay ng buhangin at graba, at ang mga residente mismo ang tumutulong sa paggawa nito. Sa ngayon, 100% ng kabahayan ay may sanitary toilet na. Taong 2005, naglaan ng 120,000 piso na pondo ang municipal government bilang counterpart nito sa proyekto ng DAR para sa isang solar-powered water system. Sinundan naman ito noong taong 2009 ng 2 water reservoir sa pamamagitan ng Kalahi Seeds ng DSWD. Naisakatuparan nito ang pagkakaroon ng sapat at malinis na tubig sa Barangay Mabuhay. At upang masigurong ligtas ito, regular ang water analysis at water chlorination na ginagawa. Mayroon ding water chlorination sa mga imbaka ng tubig sa mga kabahayan linggo-linggo. Pagkalipas ng 30 minuto, may ligtas na inumin na ang mga taga rito. Simula nang lumagna ng kasunduan ng San Miguel Corporation at probinsyal na pamahalaan ng Zamboanga del Sur sa pagbili ng naturang korporasyon sa lahat ng maaning kasava, malaki ang naging pakinabang nito sa pamumuhay ng taga-barangay Mabuhay. Wala nang nag-uuling at naging sentro ng kinabubuhay nila ang pagtatanim ng kasava na ginagamitan ng organikong abono o tinatawag na gahong-gahong cassava farming method. Ang basura na nabubulok sa mga compost pile ay kinukuha nila upang gawing pataba sa lupa sa pamamagitan ng vermicompost. Sa paraang ito, mas malago ang kanilang mga cassava na solusyonan pa ang problema sa basura. Diha sa Vermi, among nakapot ang maayong bunga. Ilang binagyon sa cassava plantation. Ang gahong-gahong cassava farming ang nagbukas ng pinto upang magkaroon sila ng ekstrang pera galing sa basura. Umunlad ang pamumuhay ng taga rito at natutukan na nila ang kalusugan at wala na ring naging hadlang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Sa kanilang community cleanup, sabay-sabay ang buong barangay Mabuhay na nagtatanim ng mga seedlings ng falcata, goma at iba pang fruit trees, bilang isa rin silang recipient ng DAR sa National Greening Project nito. Ang kanilang MRF o Material Recovery Facility naman ay nahati sa hindi lang 2, kundi 7 uri ng mga basura na hindi pwedeng pagsamahin. Dahil din dito, naiipon ang mga basurang pwedeng mapakinabangan, tulad na lang ng mga plastic bottles na ginagawang florera at mga lata at iba pang metal na pwedeng ibenta. Tinutukan rin ng Mabuhay ang kalusugan ng mga tao rito dahil bukod sa gastos magkasakit, malayo rin sila sa mga ospital. Kaya naman, sinisikap ng Municipal Health Office at DOH ang mga regular na pagmomonitor sa antas at kalidad ng kalusugan dito. Kasama ang barangay health worker at barangay sanitary worker,
Istrikto sila sa pagpapatupad sa mga ordinansa, kasama na ang pagtuturo sa mga bata sa tamang paghuhugas ng kamay. Dahil sa mga magandang pagbabagong ito, naging kalahok ang Barangay Mabuhay sa National Search for Barangays with Best Sanitation Practices. Pinaagi sa pagtinabangay sa mga barangay official sa Barangay Mabuhay, maningkamot mi nga ang national level amo pang makapot, pinaagi sa amo ang programa, kay diha sa among programa among implementar ug among gi-adapt ang Republic Act 9003 kung solid waste management, pinaagi sa pagsegregate sa maong basura, diha namo naangkon ang kalimpyo ug kahusay diha sa among barangay. Ang munisipyo ng San Pablo, composed of 28 barangays. Itong Barangay Mabuhay, ika-10 sa na-entry namin sa National Search for Barangays with Best Sanitation Practices. Yung nalalabing 18, isalin namin yan. Nagkausap na kami sa mga sumusunod na opisyal. Dapat lahat ng mga barangays ng San Pablo, lahat isalin. Unti-unti man, bagamat kapansin-pansin ang pag-unlad ng Barangay Mabuhay, mayroon nang maaliwalas na kapaligiran, malusog na komunidad, masiglang pamumuhay na sumasalamin sa disiplina at kaalaman na kinaugalian na. Napatunayan ng Barangay Mabuhay na kung lahat ay nagkakaisa para sa kalinisan, makakamit ang tagumpay na inaasam. Minsan, hindi naman talaga sa tropeyo nakikita ang tagumpay. Hindi sa karangyaan nakakamtan ang tunay na karangalan. Ang tagumpay ay sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. Ang tagumpay ay ang pagbangon at pagkatuto sa leksyon ng nakaraan. Pagsulong sa kalinisan at kalusugan patungo sa kaunlaran.